Ved, Luhi, Leonela Gagar, Francisco Sarigomba, Panfila Sarigomba, Rosalina Galino, Rogelio Galino, Frederick Galino, Mary Judes Galino, Jericho Galino, Magdalena Alba, Benjamin Alba, Rosemary Pariñas, Rinaldo Pariñas, Ricardo Pariñas, Changyo Victor, Nilda Batwigas, Inocencio Batwigas, Anisita Divina Gracia, Ludovico Bordon, Mark Evan Yumingan, Marco Combati, Adrian Layson, Natalio Layson, Albino Maglasang, Juliet Maylasang, Edie Pipito, Felix Pipito Sr., Jovency Pipito, Daisy Poradera, Mildred Ibanez, Napoleon Ibanez, Pedro Dapiton Sr., Lucita de la Puerta, T.D. Ariniego, All Souls in Purgatory, Daisy Pordadira, Camilo Baliti, Teresita Miranda, Chan Piu Fong, Jesus Lapos, Cristina Lapos, Lorito Lapos, Ernesto Ronquillo, Loklok Balaba, Remigio Castolo, Antonio Glosinda, Jeremia Balaba, Marina Balaba, Brigida Sol, Natividad Sol, Felicidad Halawig, Engracio Halawig, Efren Halawig Sr., Edgardo Halawig, Lydia Tio, Felix Tio, Mamerto Mastrilli. Praise the Lord. Nais ko pong magpasalamat sa ating dakilang Yahweh El Shaddai dahil ang gabay at patnubay niya laging pinaparana sa ating lahat. Nais ko pong i-share itong alaga ko. Catholic po sila. Catholic po sila yung mag-asawa pero yung babae, hindi po sila nagsisimba. Pero sabi ng babae, lagi mong dalhin si Henry sa church. Ngayon malapit po kami sa Rosary Church. Kada sasalubungin ko po siya after ng school, dumadaan po kami doon. At sa tulong at awa ng Diyos, itong batang ito'y lumaki talaga sa panalangin. At hindi po sa pagmamalaki, ang batang ito marunong pong manalangin bago kumain. Marunong po siyang kumanta ng El Shaddai. So, tanging pasasalamat sa Diyos lamang dahil binigyan ako ng mga amo talaga na mababait, katoliko sila, katulad ng ating pananampalataya. So, thank you, Lord. Thank you, Lord. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. Purihin ang Diyos. Ang cute ng ng thank you, Lord. Amen. Glory to God. Sino pa bang pinagpala dyan? Pwede na pong lumapit dito sa harapan para Ayan. ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Ayan, Hallelujah. lapit lang po sa harapan. Sino yung pinagpala? Ayan, si ate, sister, Amen. Praise the Lord. Pangalan. Anong pangalan niyo po? Sister Marilyn, Ayan. Palakpakan po natin ang Panginoon. pinagpaalawang umaga po mga kapatid, lalo tigit kay Yahweh El Shaddai. Nais ko lang pong ibalik ang pinakamataas na papuri sa Kanya sapagkat iniligtas niyo kahapon nagluluto ako, busy ako sa pagluluto ng turnip. Nakalimutan ko pong lagyan ng tubig yung aking steamer, nagkati at nasunog. Nakita ko umuusok na talaga sa kusina. Sabi ko, Diyos ko, ay masusunog ang bahay ng amo ko, wala pa naman si amo. Kaya papuri sa iyo, Lord, hindi mo pinabayaang masunog ang kusina namin. To God be the glory.
Ayan, praise the Lord. Sa lahat ng antas ng ating buhay, ang Diyos pa rin ang ating laging Amen. papurihan. He's our great protector. Ayan, kung sino pa man dyan, wag po kayong mahiya na maghayag ng salita ng Diyos, yung magpatotoo sa ngalan ng Panginoon. Amen. Sino pa Lapit bang po kayo. pinagpala? Ayan, wag po kayong mahiya, wala tayong hiya dito, sa ngalan ng Panginoon. Ayan, pangalan niyo po? Sister Josie. Ayan, welcome. Binabalik ko lang po yung papuri, pasasalamat sa Panginoon. Lahat ng kabutihan, pagsubok na since nung nandito po ako sa gawain ng 1995 sa Singapore po, at ibinabalik ko sa Panginoon lahat ng kabutihan niya at yung mga pagsubok na dumating na pagtagumpayan. At nung bago po ako umuwi ng December, nagkaroon po ng pagsubok na 2 pong pamangkin ang namatay. Pero yung kalakasan na binigay ni Lord na binigay niya ay lubos na siguro ay hindi po tayo lahat na permanente dito sa lupa. Pero yung pong biglaan ng pagkapatay ng 2 kong pamangkin ay iniloob din ni Lord na makita ko siya sa huling buhay niya. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kalakasan, katatagan na ibinigay niya sa bawat isa sa amin. At ang blessing po na binigay ni Lord sa akin, bago po ako nag-renew ng 14 contract ko po, ang sabi ko kay ma'am, sabi ko kay Lord, Lord, bigyan mo naman ako ng sign para masabi ko ba kay amo ko yung long service ko, kako. Tapos, nag-message si amo ko, pero nasa isip ko na, pag nagpakulay si amo ko ng buhok, dito ko nasasabihin, sabi ko. So, nung sabi niya, nag-message, can you come and color my hair? Sabi niya, sabi ko, Lord, ito na yung sign. So, tumawid po ako agad sa bahay kasi, may pinuntahan ako, tumawid po ako sa bahay. Then sabi niya, kulayan mo na yung buhok ko, sabi niya. Sabi ko, ma'am, sabi ko, may sasabihin ako kako sa kanya. Tapos, sinilip ko pa yung mukha niya na kinulayan. Sabi, ano yun? Sabihin mo na, bilisan mo, sabi niya. Yung long service ko, ma'am, ay bibigay mo ba sa akin kasi 14 years ko na sa'yo. Sabi, Amen. kunin Praise mo the na Lord. ba? Sabi niya sa akin. Sabi, kalahati lang po, ma'am, kako ng ganun. So, binigay ni Lord yung long service ko. Maraming salamat po. Amen. Ibinabalik ko ang kapurihan at pasasalamat. Tapos po, meron pa, sabi niya, nung pagbalik ko, kasi may project ako, ayun nga po, yun po, pagpuri sa Panginoon, at thank you very much, Lord. Thank you, Lord God. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God is good talaga. Grabe. Amen.
pinagdiriwang natin ngayon ang ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Inanyayahan tayo ng liturhiya ngayon sa pagnilayan ang hiwaga ng puso ng Diyos. Ang mamuhay ayon sa Ebanghelyo ay nangahulugan ng matatag na pagtitiwala sa tapat na pag-ibig ng Diyos. At ang ating punong tagapagdiwang, Padre Andre Paz, SSC. Magsitayong lahat at samahan natin ang kuro sa pambungad na awitin. Siawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo Panginoon, Hallelujah. Magsiawit sa Panginoon. Tayo mag-angkan, maghandog sa poon. Luwalhati ang papuri, ihalay sa Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, 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 maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Heso Kristo,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Ipinahahayag ni Sophonias ang araw ng paghuhukom ng Panginoon sa mga makasalanang mamamayan ng Huda. Mapapawi lamang ang galit ng Panginoon kung ang mga tao ay magpakumbaba at magbalik loob sa Kaniya. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Hanapin ninyo ang poon kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwiran at inyon ang iyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang puot. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagpakumbaba, nalalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandarayaman. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Isnasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Walang gangang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo Siyon. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ikalawang pagbasa. Ipinaalala sa mga Kristiyanong taga-Korinto ng kaloob ng pananampalataya ay nagmumula sa Diyos. Pinapanigan ng Diyos ang mga mapagpakumbaba at mahihina kaysa mga mapagmataas at makapangyarihan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan, upang hiyain ang marurunong, at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat bilang pagbibigay galang ng mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos sapagkat siya'y dakila. Purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat para sa humilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Long time no see. Now see now. Ayan, magpasalamat tayo sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Alam niyo po, aminin po natin na ang ating mundo ngayon ay napakagulo, di ba? Sa araw-araw sa ating buhay, napapalibutan tayo kung hindi man fake news. Mga masasamang balita naman yung ating nakikita. Di ba? Pagbukas pa lang natin ng ating mga cellphone, no? Ano nakikita natin? Digmaan, no? Karahasan, katiwalian, pagnanakaw, at galit, no? Na namamayani sa puso ng ilan. Nakikita rin natin yung mga nag-aaway online, no? Anong pinag-aawayan doon? Hindi nakabayad ng utang. Kaya ina-unfriend na lang, no? Unfollow na lang. Ang saya nila. Ha? Mga nakikita natin mga pamilyang nagkakawatak-watak, no? Nag-aaway yung mga magkakapamilya. Pinag-awayan yung muhon. Yung mga pinunong
pinag-aagawan nila yung kapangyarihan, no? Sino yung magiging pinuno, no? At alam din natin yung mga karaniwang tao na nabubuhay at nagtitiis araw-araw, no? Marami ang nahihirapan sa pera, marami ang nahihirapan sa kanilang mga trabaho, merong mga problema sa kanilang mental health, no? Yung nahihirapan na tanggalin ang kanilang mga bisyo, at yung iba na matindi ang kanilang pag-iisa, nagkakaroon ng depression, loneliness, ganyan. At minsan yung mga sakit na yan ay tila malayo sa atin, no? Sa tingin natin ay hindi nakakaapekto sa atin. Ngunit madalas, ang mga ito'y nasa loob mismo ng ating mga tahanan. Nasa ating sariling bakuran. Kung kaya tayo napapatanong sa Diyos, Panginoon, ano bang nangyayari sa mundo? Nasaan po kayo, Lord? Bakit kasamaan ang namamayani? Bakit napapahintulutan masama ang mangyari sa mga mabubuting tao? At sa mga panahong tulad nito, napakadaling makaramdam ng pagod, napakadaling makaramdam ng galit, napakadaling mawalan ng pag-asa. Nagtatanong siguro tayo kung paano ba tayo mabubuhay ng may kagalakan kung napakarami namang pagdurusa ang ating nararanasan. Malamang nagtatanong tayo kung paano pa natin masasabing naririyan ang Diyos kung tila puro kasamaan naman ang namamayani sa ating lipunan, sa ating pamayanan. Paano pa tayo maging masaya sa ganitong klaseng mundo? At ang ebanghelyo natin ngayon ay tumutugon sa katanungang ito. Sa pamamagitan ng paglalahad ni Jesus sa atin ng ating tinatawag na mga Beatitudes. No? Ang mga Beatitudes o yung mga mapapalad ay isang paraan ng pamumuhay na salungat sa lahat ng itinuturo ng mundo. Kung titignan natin yung pagbasa, ang sinabi doon, mapalad ang mga aba, mapalad ang mga naghihinagpis, nahahapis. Ang salitang mapalad na ginamit sa Biblia, no, sa salitang Griego, ay ang salitang makarios. No? Makarios. Anong ibig sabihin ng makarios? Yung makarios, ang ibig sabihin ng makarios ay kaligayahan, kasiyahan, hindi kapalaran, kasiyahan, kasiyahang walang makakapantay, kasiyahang Diyos lamang ang makapagbibigay. Yun ang ibig sabihin ng mapalad. No? At sinasabi sa atin ng mundo na ang mga mapapalad, yung mga masasaya daw, ay yung mga mayayaman. No? Yung mga makapangyarihan. Yung mga may pangalan, yung mga tanyag, yung mga komportable sa buhay. Yun ang pagkakaintindi natin ng mapalad. Yun ang pagkakaintindi natin ng blessed. Di ba? Tayo, kapag nakatanggap tayo ng ayuda, di ba? Tapos yung ayuda natin, ginamit natin pinang-reband. Imbis na pakain mo sa anak mo, pinang-reband mo sa buhok mo. Pinang-reband. Tapos nag-selfie-selfie ka. Feeling blessed. Di ba? Hindi ganon ang blessed. Hindi ganon. Sapagat ang sinasabi ni Jesus, ang tunay na mapalad ay ang mga aba. Ang tunay na mapalad, ang mga nahahapis, ang mga maamo, ang mga mahabagin, ang mga inuusig. Pero para sa karamihan, ang hirap unawain, di ba? Parang baliktad. Paano maging masaya ang dukha? Paano maging mapalad ang nagdurusa? Hindi ba mas mabuting may kayamanan? Hindi ba mas mabuting merong seguridad? Hindi ba mas mabuting meron tayong kontrol sa ating buhay upang wala na tayong aalalahanin? Mga kapatid, hindi po sinasabi ni Jesus na mabuti ang pagdurusa. Hindi rin niya sinasabi na
ayos lang ang kawalan ng katarungan. At hindi rin niya sinasabing tanggapin na lang natin lahat ng pasakit, lahat ng problema, lahat ng mga sakit sa ating buhay. At maghintay na lang tayo ng ating gantimpala sa langit. Hindi po iyon ang sinasabi ni Jesus. Ang itinuturo ni Jesus ay higit pang mas malalim dito. Sapagkat ipinaalala niya na ang tunay na kagaligayahan ay hindi nagmumula sa kung ano ang meron tayo. Ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa kung kanino tayo nananalig. Amen. Ang tunay na kaligayahan ay hindi galing sa kayamanan, hindi galing sa kapangyarihan, hindi galing sa katanyagan. Ang tunay na kaligayahan ay nasa ating pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Sapagkat mapalad ang mga aba, mapalad ang mga dukha, sapagkat alam nilang kailangan nila ang Diyos. Nakikilala nila ang Diyos sa kanilang buhay. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat binubuksan nila ang kanilang mga puso sa aliw na pinagkakaloob ng Diyos. Mapalad ang mga maamo, mapalad ang mga mahabagin sapagkat nabubuhay sila sa pag-ibig. Ang mga taong ito ay tunay na masaya, tunay na mapalad. Hindi dahil matiwasay ang kanilang buhay, kundi dahil ang Diyos ang sentro ng kanilang buhay. Meron po akong isang kakilala, mamarites ko siya. No? Mga early 20s pa lang siya ngayon doon sa parokya kung saan ako nagtrabaho bago ako pumuntang Hong Kong. Pero ito kasi siya, noong siya ay senior high school pa lamang, ilang taon ba yung senior high school? 18, 19, ganyan, di ba? Yung mga magulang niya, nakulong dahil natukhang. No? Nakulong silang pareho. So, 18 years old, 19 years old, panganay, may dalawang nakababatang kapatid. Paano mabubuhay yung pamilya? So, tumigil siya sa pag-aaral. At siya'y namasukan, nagtrabaho kung saan-saan para lang mabuhay niya yung kanyang mga kapatid. So anyway, background lang po niya yon, hindi po yun ang kwento. Marites lang yon. Para mas maintindihan niyo kung ano yung background ng tao, di ba? So araw-araw, lagi siyang pagod sa trabaho. Kasi hindi siya pwedeng tumigil. Kasi pay, yun, work for pay. Pag wala kang trabaho, hindi ka nagtrabaho sa araw na yun, wala ka ring sweldo, wala ka ring kakainin. Ano tawag doon? Oh, no work, no pay. Pasensya na, huwag kayong magalit. No work, no pay. Oo. So, nasaan na ako? Nasa saykong. Oh, so laging pagod. Lagi siyang pagod, laging nag-aalala na hindi sapat ang kanyang kikitain. Na hindi niya mapagtatapos sa pag-aaral ang kanyang mga kapatid. So isang araw, matapos ang isang buong araw niyang pagtatrabaho, nagmamadali na siyang umuwi kasi dala-dala niya yung pagkain, naghihintay na rin yung mga kapatid niya. At doon sa bahay kasi nila, kung malapit yun yung Pure Gold. No? May mga basta may mga namimili doon. Tapos may nakita siyang isang lola. Huy. May nakita siyang lola na hirap buhatin yung kanyang mga pinamili. No? Siya naman naawa. Pero nag-alinlangan siya kasi baka magkamalan daw siyang magnanakaw. Pagod na siya. Pero huminto siya at tinulungan yung lola. No, nag-usap sila ng ilang sandali ng lola na yon. At pagkatapos nagpasalamat yung lola sa kanya. Sabi ng lola, God bless you, anak. Pagpalain ka ng Diyos. No? Sabi niya sa akin, alam mo, Father, kinagabihan nun, sabi niya. Pagod na pagod ako. Pagod pa rin ako. Marami pa rin akong problema. Marami pa rin akong iniisip. Nandun pa rin yung mga suliranin. Pero merong kakaibang kapayapaan sa puso ko.
Hindi po biglang naging perpekto ang kanyang buhay dahil tumulong siya dun sa matanda. Hindi agad nawala ang kanyang mga problema. Ngunit sa maliit na gawang pagmamahal at pagkalinga na kanyang ipinakita, ipinaalala ng Diyos sa kanya na may saysay ang kanyang buhay. Yan po ang mga beatitudes sa totoong buhay. Sapagkat sinasabi sa atin ng mundo, unahin mo ang sarili mo. Sinasabi sa atin ng mundo, ingatan mo ang imahe mo. Sinasabi sa atin ng mundo, dapat lamang ka sa iba. Huwag kang magmukhang mahina. Pero ang sinasabi ni Jesus, mahalin ang mga mahihirap. Patawarin ang mga nanakit sa iyo. Magpakumbaba ka. Magtiwala ka sa Diyos. Kung kaya't ito'y patunay, mga kapatid, na magkaiba ang landas ng mundo at ang landas ni Kristo. Kung kaya't ang pamumuhay ng naaayon sa Beatitudes, ang mamuhay ng naaayon sa tinuturo ni Jesus ay hindi laging madali. Sa katunayan, maliwanag na sinasabi ni Jesus na ang kanyang mga tagasunod ay makararanas ng pagtanggi. Ang kanyang mga tagasunod ay makakaranas ng pag-aalimura. Ang mga sumusunod kay Kristo ay makakaranas ng pag-uusig. Kapag pinili natin ang katapatan sa mundong puno ng pandaraya, pag pinili natin ang kabutihan sa mundong puno ng galit, at pag pinili natin ang pananampalataya sa mundong mapanlait, maaring pagtawanan tayo ng iba. Tatanungin tayo, tanga ka ba? Tatawagin tayong walang muwang, makaluma, o hangal. Sasabihin nila, kalokohan lang yan. Pero hindi dapat natin kalimutan na kailanman ay hindi nangako si Jesus ng buhay na walang sakit. Hindi kailanman nangako si Jesus ng buhay na walang pagdurusa, na walang problema, na walang mga suliranin. Ano ang ipinangako niya sa atin? Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Lagi mo akong kasama. Kasama natin ang Diyos sa ating pagdurusa. Binubuhat niya tayo kapag tayo ay nanghihina. At pinaalalahanan niya tayo na ang katapusan ay hindi pagdurusa. Alalahanin natin na ang buhay ni Jesus ay hindi nagwakas sa krus. Siya ay muling nabuhay at iyan ang ating pag-asa. Kung kaya't wala sa kamatayan ang huling salita, wala sa kasalanan ang huling salita, ang huling salita ay nasa Diyos. Ang huling salita ay pag-ibig at buhay. Mga kapatid, maaring hindi natin kayang patigilin ang lahat ng digmaan. Maaring hindi natin kayang wakasan ang lahat ng kahirapan. Maaring hindi natin kayang pagalingin ang lahat ng mga sugatang puso. Ngunit hindi hinihingi ng Diyos na gawin natin ang lahat. Ang tanging hinihingi ng Diyos ay may gawin tayo. Kahit isang maliit na gawang kabutihan, isang salita ng pagpapatawad, sa ating pagpapasyang magtiwala sa Diyos sa halip na sa kayamanan o sa kapangyarihan o sa katanyagan, sapagkat doon nagsisimula ang pagbabago. Gaya nga ng sabi ng isang awitin na in our small way. Alam niyo yan? Hindi. Kawawa naman. Kantahin nyo, demanding kayo ha. Ha? Kanta ni Michael Jackson yun eh. Pero bata pa siya nung kinanta niya, mga 10 years old. Oh. Ang mga ibon. Ha? Hindi nyo alam?
Kawawa naman kayo. O, ganito yung sinabi niya ng kanta. Ano sabi ng kanta? Maybe you and I can't do great things. Alam niyo na. Ano? Alam na. Maybe you and I can't do great things. We may not change the world in one day, but we still can change some things today in our small way. Yan! Anong more? Ano to? Concert? Oh. Mga kapatid, hindi man natin kayang gumawa ng mga dakilang bagay. Hindi man natin kayang baguhin ang ating mundo sa loob ng isang araw. Ngunit may kakayahan pa rin tayong baguhin ang ilang bagay ngayon sa ating munting pamamaraan. Ito po ngayon ang wangis ng kabanalan sa ating panahon. Hindi sa pagiging perpekto, dahil kailanman hindi po tayo magiging perpekto, kundi sa ating pagiging tapat. Hindi sa mga dakilang gawain, kundi sa ating pagmamahal sa araw-araw. Gaya ng paalala ng propetang Sofonias, sabi niya, tinatawag tayong magpakumbaba. Tinatawag tayong hanapin ang katwiran. Tinatawag tayong hanapin ang katurungan. Ibig sabihin, bilang mga alagad ni Jesus, tinatawag tayong maging mga tanda ng pag-asa sa ating mundong pagod at tila nawawasak na. Kung kaya ngayong araw, hilingin natin ang biyayang ating maisabuhay ang mga beatitudes. Hindi sapat na atin lamang itong mapakinggan. Kailangan din natin itong isagawa. Kailangan natin itong isabuhay. Manalig tayo ng lubos sa ating Diyos. At hari naway mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos na may kagalakan at puno ng pag-asa. At sa ating pagsasabuhay sa turo ni Jesus, maaring tawagin tayong hangal ng mundo. They may call us foolish. Ngunit sa mundong puno ng galit, sa mundong puno ng karahasan, katiwalian, at sa mundong puno ng kawalan ng pag-asa, marahil ang tunay na katanungan sa atin ay, sa mundong ito, sino ba talaga ang hangal? Ang nagtitiwala ba sa Diyos? O ang mundong nakalimutan na ang magmahal? Amen. Magsitayo ang lahat para sa pagpapahayag ng pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Marihang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may katlang araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama para sa biyayang itaguyod niya ang kanyang paghahari dito sa mundo. Katulong tayong kanyang mga nilikha. Manalangin tayo ng may kagalakan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo kaming iyong simbahan upang manatili kaming mapagkumbaba habang nagpapatotoo ng iyong mabuting balita.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gawin mong daluyan ng iyong awa at pagmamalasakit ang lahat ng lingkod bayan upang lagi nilang unahin ang kapakanan ng mga mamamayan, lalo na ang mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pukawin mo sa amin ang pagnanais na paglingkuran ang isa't isa sa kababaang loob, lalo na ang mga kapatid naming nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloy niyo pong gabayan ang mga anak ng OFW sa kanilang pag-aaral habang ang kanilang magulang ay nasa ibayong dagat na nagtatrabaho. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idalangin din po natin ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang mga pansarili nating kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama din natin sa ating panalangin ang mga inialay na intensyon para sa misang ito, lalong-lalo na para sa kapahingahan na buhay na walang hanggan ng ating kapatid na si Encarnacion Misa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, nagagalak kami sapagkat sa pamamagitan na iyong anak, itong paghahari mo ay tunay na sumasa amin. Tulungan mo kaming makilahok sa iyong gawaing pakikinig at pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan, paghahain ng alay. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawing alaala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesucristo. Narito, Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong panghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Cardinal Stephen Chow na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gawin din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami mahimpulan sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at papuri
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo, tanggapin ang pag-ibig natin ito, paglilingkod at pagmamahal, sa kapwa ialay mo. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo, tanggapin ang pag-ibig natin ito, paglilingkod at pagmamahal, sa kapwa ialay mo. Paglilingkod at pagmamahal, sa kapwa ialay mo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mapalad ang mga aba sapagkat ang Diyos tuwi na maghahari sa kanila. Lupain ay mamamana ng maaamong talaga.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihili na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos ng iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Prayer for the 80th anniversary of the Catholic Diocese of Hong Kong. Messengers of Hope. O Lord, you are the source of all blessings, and you guide the course of human history by your providence. With gratitude, we thank you for the establishment of our diocese 80 years ago, and the footsteps of our predecessors. We have steadfastly kept the heritage of our faith over the years, and so have been able to experience your unfailing help in the face of challenges, to regain strength in our weakness, to restore hope in our discouragement, to look for your direction when we have lost our way. As your children, may we always entrust ourselves to you in humility. May we always respond to your calling for us to carry on our mission, to spread the gospel and bear witness to our faith in Hong Kong, sowing the seeds of love and hope while living in joy and peace. We ask this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ. Amen. At bago po ang pagbabasma sa atin pong pasalamatan ng ating dakilang Yahweh El Shaddai sa lahat ng grasyang natanggap natin sa banal na misa. At pasalamatan din po natin ang ating punong tagapagdiwang na nakasama natin muli sa araw na ito, Padre Andre Paz. Thank you. At tinatawagan po ang lahat po na may kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal sa buwan ng Pebrero, ay maaari pong pumunta sa harapan para po sa espesyal na panalangin. Yan. Samahan niyo po ako, tayo pong lahat, basbasan sila. Pakitaas po ang ating mga kamay, pati sa ating mga kapatid. Panginoon, salamat po sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa biyaya ng pag-iisang dibdib at sa pamilyang binigay mo sa amin. Basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at kanilang anibersaryo sa buwang ito. Bigyan mo sila ng mabuting kalusugan at ilayo mo sila sa lahat na masama. Patuloy mo silang gabayan sa kanilang pamumuhay bilang tagasunod sa iyong kaharian. Naway padala mo ang iyong banal na anghel upang sila'y magabayan at patuloy sa paggawa ng kabutihan sa kanilang kapwa. Basbasan mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay, naway ang pagkakaisa, pagmamahalan at kasaganaan ay maghari sa kanilang pamumuhay. Panginoon, magpadala ka ng mabubuti at tapat na kaibigan para sila'y gabayan sa panahon na kailangan nila ng kaagapay sa kanilang pamumuhay bilang mga OFW. Salamat, Panginoon, na sila'y naging bahagi ng aming komunidad. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya upang patuloy sila sa pagsusunod sa iyong kalooban at ikaw lagi ang aming papurihan. Bigyan mo kami ng lakas at tiwala sa aming sarili na hindi kami manghina sa pagharap ng aming mga suliranin. Dahil kami ay nananalig na sa iyo lamang ang aming tagumpay at kasaganaan. Ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos ay sumainyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Magsiyuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at laging patnubayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Umayo tihayak, purihin siya, at ating ibunyak, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y lumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at alay, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Hallelujah. Umayo tihayak, purihin siya, at ating ibunyak, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y lumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at alay, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Hallelujah. At isigaw sa lahat, talingan niya'y wagas, kayong lukas sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay sapat. Halina't sumayaw, buong bayan, tukso sabay sigaw.